idol at kabayan, handa na ba kayo? Isang barkong pandigma ng Estados Unidos na sa katubigan ng Pilipinas sa gawing Batangas. Ang USS Charleston LCS-18, isang Independence-class littoral combat ship ng United States Navy. Noong nakaraan ipinahayag ng US Navy na muli nilang i-deploy ang littoral combat ship sa Pacific at sa South China Sea. Naku, mag-iingay na naman ang mga checkwa nito. Ang BRP Antonio Luna FF-151 ngayong araw, natanggap nito ang kauna-unahang misyon. Maglalayag ang pangalawang guided missile frigate ng Pilipinas papuntang Palawan sa Naval Forces West. Responsibilidad ng Naval Forces West ang pagprotekta sa katubigan ng Palawan at bahagi ng West Philippine Sea. Kasama na ang Calayan Island Group. Pangulong Duterte, pinag-aaralan ang mungkahi ni dating Solicitor General Francis Hardilisa na kilalanin ang mga bahura at mga isla at kanilang hangganan sa South China Sea o West Philippine Sea at amyendahan ang baseline law ng bansa upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa mga disputed waters. Yan ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Inyong nakikita sa larawan na ang isang sasakyang pandigma ng Estados Unidos, ang USS Charleston LCS-18, isang littoral combat ship ay nasa katubigan ng Pilipinas sa gawing Batangas, papunta sa direksyon ng West Philippine Sea at South China Sea. Itinutulak ngayon ng US Navy ang littoral combat ship palabas sa Pasipiko na may bisa matapos ang paghinto at pag-aaral. Sa ngayon, mayroong dalawang LCS o littoral combat ship na ipinakalat sa kanlurang Pasipiko, ang USS Tulsa LCS-16 at USS Charleston LCS-18. Sa pagtatapos ng taong 2021, magkakaroon ng 4 na LCS at sa pagtatapos ng taong 2022 ay maaaring magkaroon ng 8 LCS o littoral combat ship. Sinabi ng commander ng US Fleet na nakabase sa Japan noong nakaraang Huwebes. Si Vice Admiral Belmers, ayon sa kanya, isa siyang tagahanga ng platform kapag inilagay mo ito sa sarili nitong kapaligiran. Napakahusay ng LCS o littoral combat ship, mas mahusay ito kaysa isang destroyer. Ang mga pagkakaiba ng Independence at Freedom LCS o littoral combat ship ay idinisenyo ng may mababang draft, napakabilis na barko na pwedeng magpalitan sa serya ng mga misyon katulad ng mine countermeasures, surface warfare o anti-submarine warfare missions. Ang USS Gabriel Giffords LCS-10 na may isang variant ng surface warfare package na mayroong 30mm na cannons at isang 57mm main deck gun na may anti-ship naval strike missiles. Itinutulak ng US Navy na dagdagan ang anti-ship missile ng Independence variant upang gawing masanda ito kapag tumungo sa Pasipiko laban sa mga banta. Sinabi ni Vice Admiral Belmers na palaging nag-ooperate sa loob ng paligid ng mga archipelago sa Ryukyu sa Japan, sa East China, sa Pilipinas at mga lugar papunta sa Philippine Sea. Sinabi ni Mers na ang USS Gabriel Giffords ay kabisado na ang katimugang South China Sea dahil nasisira ang mga operasyon ng China kapag nag-ooperate ito sa lugar. Ang mga defense official na pamilyar sa pag-deploy ay sinabi na ang People's Liberation Army Navy ay partikular na binibigyang pansin ang mga barkong Independence-class ships kapag ito ay nag-ooperate sa South China Sea. Habang ang isang US destroyer ay nag-ooperate sa rehiyon, ay karaniwang sinusundan o minamanmanan ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Maraming taon na ang nakalipas nang inanunsyo ng mga Chino ang pagbuo ng kanilang sariling tinatawag na trimaran na may magkatulad na katangian. Mga idol at kabayan, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ng US Navy na pagpapatrolya at ginagawang freedom of navigation sa katubigan ng Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang pangalawang guided missile frigate ng Pilipinas, ang BRP Antonio Luna FF-151, ay opisyal na na-deploy sa unang misyon sa Naval Forces West sa Palawan. Ang pinuno ng Philippine Navy na si Rear Admiral Adelios Bordado ang namumuno para sa send-off ceremony ng BRP Antonio Luna FF-151 sa Pier, South Harbor, Maynila nitong Huwebes, kung saan hinimok niya ang lahat ng mga opisyal at enlisted personnel ng barko na maglayag ng buong tapang. Ang BRP Antonio Luna FF-151 ay dumating sa bansa noong Pebrero at opisyal na nakomisyon sa serbisyo ng Philippine Navy noong Marso. Ang BRP Antonio Luna FF-151 ay pinamumunuan ni Navy Captain Charles Merrick Villanueva, ay idineklara ang isang mataas na estado ng kahandaan sa pagpapatakbo matapos matagumpay na sumunod sa lahat ng mga kinakailangan para sa paunang pag-deploy. Matapos
Matapos makumpleto ang kinakailangan sa logistic, ang frigate ay i-deploy sa Naval Forces West sa Palawan. Responsibilidad ng Naval Forces West ang pagprotekta sa katubigan ng Palawan at bahagi ng West Philippine Sea kasama na ang Kalayaan Island Group. Ang isang dating Solicitor General ay hinimok ang Pilipinas noong Lunes na kilalanin ang mga individual na bahura at isla sa katubigan na inaangkin nito sa South China Sea o West Philippine Sea at ilarawan ang kanilang mga hangganan sa dagat upang igit ang mga karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang rihon sa dagat. Agad naman itong tinugunan ni Pangulong Duterte ang mungkahi ni dating Korte Suprema Associate Justice Francis Hardilesa. Handa si Pangulong Duterte na suriin ang ipinanukalang mga pag-amyenda sa baseline law ng bansa na naglalayon umano na palakasin ang pag-angkin ng bansa sa West Philippine Sea. Iniutos ng Pangulo ang isang tinatawag na complete staff work. Iniutos ng Pangulo ang isang tinatawag na complete staff work na ipinanukalang mga reforma sa mga hangganan sa dagat ng bansa na ginawa ni dating Korte Suprema Associate Justice Francis Hardilesa ayon sa kanyang tagapagsalita na si Spokesperson Harry Roque. Kamakailan ay nagpadala si Associate Justice Hardilesa ng isang liham kay Pangulong Duterte na naglalayong patunayan bilang isang madalian na panukalang batas na magbabago sa RA 9522 o ang Country Baseline Law na sinasabi na ito ay magiging pinakamahusay at praktikal na pagpipilian upang ipatupad ang arbitral award sa South China Sea issue. Si Hardilesa ay nagsilbing Solicitor General sa panahon ng Administrasyong Aquino na hinamon ang labis na pag-angkin ng China sa pinag-aagawang teritoryo noong 2016. Ang Permanent Court of Arbitration ay nagpalabas ng isang desisyon na pabor sa Pilipinas, gayunman hindi pinansin ng China ang pagpapasya at iginiit ang makasaysayang paghahabol o historical claims nito sa teritoryo. Kapag napagpasyahan ni Pangulong Duterte ang panukala, sinabi ni Spokesperson Harry Roque na imumungkahi niya ang pagsasama ng hakbang sa susunod na State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Ang baseline law ng bansa na tumutukoy sa teritorial na katubigan ng bansa at isinasaalang-alang ang Spratleys Island at Scarborough Shoal bilang isang regime of islands sa ilalim ng Pilipinas na nilagdaan ni Pangulong Arroyo noong 2009. Ang regime of islands ayon sa Unclosed Article 121 defines as an island as naturally formed area of land surrounded by water which is above water at high tide. Under the regime of island, each island has its own territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf. Sinabi ni Spokesperson Harry Roque na hihintayin muna ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Office of the Executive Secretary na legal na tanggapan bago magpasya tungkol sa ipinanukalang mga amyenda sa RA 9522. Sinabi ni Spokesperson Harry Roque na inaaasahan din ng Pilipinas na ang China ay magpapahayag ng matinding pagtutol sa ipinanukalang baseline law. Gayunman ang Pilipinas ay hindi mapipigilan ng posibleng protesta ng China kung sakaling maipasa ni Pangulong Duterte ang mga panukalang hakbang. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.